So, good morning sa inyo mga kasama. Ito na naman ang product ng ating cyber patrolling na nakakapaanan naman natin cyber recognition at nagpunta ng surveillance through the help of assets. Na-discover natin na naman itong scamming na ito. So, we applied for search warrant sa mga regional trial court at binigyan naman tayo ng search warrant ni Judge Allen Chua, Carla Chua. Kaya ito, nakahuli tayo ng 17 foreigners. 15 of them are Chinese, one Taiwanese, and isa ay Malaysian. So they will be probably, they will all napaano na natin, inquest na natin, and will be charged accordingly. So yung facts ng surrounding the search, the operation, ay explain sa inyo ni Cyber Crime Chief at ni Toto. Yeah, good morning po sa lahat. As per the directive of our director, yung 24/7 for cyber patrolling, we were able to intercept yung communication involving unusual activities at the same time social engineering scheme under the PASA. So we tried to verify it and validate it. We saw in the media games such as these activities, and so we made it proper na nagpapagay na WSSDC. And after that, we implemented, we started to implement one on subject premises. Personally, we get personal knowledge that these foreign nationals, in case, believe in social engineering schemes, in streets, in their work zones, and unusual activities at the same time. They are engaged also in the needs of the body, and Yes, Good morning, Operating started since January, the natin sila sa surveillance na notice namin kung hindi na to. Despite ng parang ng mga sakyan, walang pinamang tao. And then, wala rin yung usual activities na meeting na wakasin natin na augmented. Usually, meron yung mga activities of drug, activities of masala. Pero hindi dito nangyayari sa building na ito. Dahil ang mga tao nakatira dito stay in, at the same time doon na rin sila kumakain, doon na sila luluto. Who operated with us, notice na wala pong mention ito na ito, building ito. Media kitchen, dahil ang sistema po dito, yung pagkain po doon natala sa kwarto. And may mga rooms doon sa building na yun na hindi pwedeng pasukin yung mga Pilipino na pinipili ng pagkain. Director, pwede yung pakilarawan niyo sa amin kung gaano kalaki yung operasyon nila at ano yung kadalasan ginagawa nila sa pang-scam at ano po yung kadalasan mga biktima po nila sa ginagawa nilang pang-scam? alam mo, ang karamihan biktima nila ay kapwa nila Chinese, foreigners. Yung fraud sa kanilang financial, yung financial, no? That is coming, lahat na ng inaano nila, makapambiktima. Ganun. Yeah, in addition po, actually ang basic methodology ng modus itong ating mga perpetrator
they started with, sinasabi nga nila, black carbon broken scam. And then pag nakuha yung victim, i-engage na sila ngayon sa investment proposal. And then from there, may sinesend sila ng link dito. At alam naman natin ito, medyo basic link, pero tayo na daw ng image. The moment na nakikita ko ng biktima, then it will click out to their system and then start opening their sensitive data. Isa lang yan sa mga method na ginagawa nila. Then yung iba naman, definitely pag na-hook na yung victim, in the form of crypto investment, offer din nila, promising, proceeds, and then the moment mag-invest na yung ating mga biktima, at naibigay na nila yung kanilang pera, then that's the time mag-expand ngayon yung ating mga perpetrator. The usual modus ko ito, ang usual nilang method is that workstations sa Pilipinas, at then yung targeted victims sa ibang bansa, and then yung in terms of proceeds, yung engagement sa ibang namang lugar, ginagawa nila ito to avoid detection and trade from the eyes of law enforcement agencies. May follow-up po. May tuturing ba na parang operation yung ginagawa nila? Parang nakapansin-pansin mo Parang maliliit na yung operation, parang guerrilla operation ang dating. Kasi dati, malaking bilang nung Chinese yung nahuli. Ngayon, 17, mga ganun po yun. Yes, yan na nga ang observation namin dito sa NBI. Yung malalaking pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. So, yan, hindi naman sila nakakaligtas sa monitoring ng ating cybercrime unit. Kaya, ayun, na-discover nila at nare-raid namin. Kaya, ayan, kukonti, 17, mga ano yan yung umalis dun sa bigger group at nag-compose sila ng maliliit na grupo nila to continue with their scamming activities. Meron ba dyan sa mga nahuli na dati nang nahuli, pagkatapos ngayon nahuli na naman? Yeah, ongoing yung process natin, no? Nirefer namin yung information nito sa Bureau of Immigration and then yung pertinent agencies. And then pag nakuha na namin yung full data, then we can masasabi namin kung may nahuli na o wala pang may nahuli. I-refer ho namin kay Director yung full closure at yung final report ho namin. Yes. Morning, sirs. Three queries lang po. First is, yun po bang mga Malaysians are also Chinese-speaking, Malaysia national? Chinese-speaking ba siya? Or may iba po siyang tasking na ginagawa po sa grupo? And then, sige sir, yun na muna. Oh yes, good morning. Yung Malaysian na nahuli natin is also Chinese-speaking and apparently siya yung tumatayong parang isang supervisor nila sa isang floor doon. And sa investigation natin na nasa 5 years na siyang nandito sa Pilipinas Doon po sa grupo nila, ano po yung kanilang immigration status? Sila po ba yung nagpunta dito as tourists or meron po silang ibang hawak na visa? Sa ngayon, bine-verify pa talaga namin yung status nila kasi wala talaga may provide ng mga documents to mga to sa atin. So, insofar as dun sa immigration status nila, dependent pa rin tayo dun sa reply ng immigration sa atin. Oo, pero may mga documents kaming nakuha dun, although hindi talaga siya official na we notice may mga Xerox copies dun ng mga passports na paso na. Yeah, actually in addition to that, based on the initial investigation nung ginawa namin, ang allegation ng mga to, nung tinanong namin kung nasaan yung passport nila, nasa BI daw for process of downgrading.
Meaning, when we try to interpret yung sinasabi nila, parang working visa, pero dina-downgrade na ngayon as tourist based sa proclamation ng ating government. So we assume na yung mga visa nito ay working visa prior.